Asher, ano ang partikular na issue na nagkaroon ng mainit na usapin sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros? Victor, kinwestiyon ni Senador Risa Hontiveros ang ilang proyekto ng Office of the Vice President na nangangailangan ng pondo para sa susunod na taon. Dito na nagsimula itong mainit na usapin nga sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay nga sa panukalang 2025 national budget. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Bahagyang naging mainit ang talakayan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Senador Risa Hontiveros. Ito ay matapos questionin ng mambabatas ang mga proyekto sa ilalim ng Office of the Vice President na kahalintulad lang ng mga programa ng ilang ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni VP Sara, maraming lumalapit sa kanilang opisina upang humingi ng tulong at responsibilidad nila itong tugunan. Kabilang narito ang pampalibing, pagkain, pang-edukasyon at mga tulong sa mga biktima ng sakuna. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath. And doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Sa kabila nito, tinanong pa rin ni Senador Hontiveros kung bakit hindi na lang ilagay ang mga pondong hinihiling ng Office of the Vice President o OVP sa mga programa ng mga kaukulang ahensya. Iko-consider ba ng VP na i-lodge na lang yung mga budgets nitong mga programa dun na lang sa mga line agencies natin. Tapos mag-request na lang ang OVP ng allocation para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa, Madam Chair. Tugon naman ni VP Sara, nagbigay lang sila ng panukala para sa pondo ng OVP ngunit hinahayaan nila ang pagpapasya nito sa Kongreso. Meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD. Kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Lalong nagkaroon ng init sa usapin ang tanongin ni Senador Hontiveros kung ano ang detalye ng librong isinulat ni VP Duterte at planong ipamigay sa ilang batang mag-aaral. Umaabot ito ng 10 milyong pisong pondo bilang bahagi ng kanilang proyekto para sa susunod na taon. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Victor, sa huli ay sinang-ayon na rin ng ilang pang mga senador na iakyat sa plenaryo ang usapin kaugnay nga sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President. Samantala ay natalakay din sa pagdinig ang pagbabawas ng police security detail ni VP Sara. Ayon sa Vice Presidente, pinabalik na rin niya ang mahigit 30 pulis na itinira sa kanya para magamit ng PNP sa iba pang gawain. Wala rin anya siyang balak pang sumulat sa PNP o kay PNP Chief General Romel Marbil para hilingin na maibalik pa ang karamihan sa mga tinanggal na sa kanyang mga police security. Sa ngayon, ang itinalaga na lang anyang sundalo ay ang mga AFP na nagsisilbi nga na niyang security. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.